Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Masama ngayon ang loob ni Bato de la Rosa sa pagvito o pagbasura ng PNP Reform Bill na trinabaho niya sa Senado. Ngayon, dahil sa nangyaring ito, tulad din ni Sara Duterte, hindi na raw siya dadalo sa sona ng Pangulo. Tila yata iniisa-isa ngayon ni PBBM ang mga kaalyado ni Digong Duterte, na tila ba gustong ibagsak ni Marcos lahat ng kakampi ni Digong. Ano po sa palagay ninyo? Bago po muna natin pakinggan ang mga sinabi ni Bato, panoorin po muna natin ang balitang ito. Matapos ang maingat na konsiderasyon, binito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine National Police Reform Bill. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, target ng panukala na baguhin ang sweldo ng mga pulis na maaaring pagmulan ng hindi pagkakapantay-pantay sa mga opisyal, bagay na hindi umano sinang-ayunan ng punong ehekutibo dahil naniniwala umarito sa pagiging patas. Layon din ng panukala na bubuo ng mga bagong opisina na taliwasan niya sa target ng pamahalaan na i-streamline ang mga operasyon. Makakadagdag lamang umano sa burokrasya na magpapabagal sa trabaho ng PNP. Dapat rin anyang manatiling independent body ang Internal Affairs Service ng PNP para matiyak ang patas na investigasyon sa mga pulis na maharap sa administrative charges. Nakitaan din umano ng ilang butas ang panukala, partikular sa retroactive benefits ng PNP officials. Gayunman, tiniyak ng kalihim na patuloy ang administrasyon sa pagsuporta sa PNP para matiyak na magiging patas at epektibo ang anumang reformang ipatutupad dito. Yun lang ba ang dahilan kung bakit ito binito ng Pangulo? Or may malalim pang dahilan? Sabi nga ni Bato, ang palasyo daw mismo ang humiling na gumawa ang Senado ng batas ukol dito na makakatulong sa ating kapulisan, tapos ngayon bigla na lang daw binasura. Bakit daw? Ito ba ay isang pagpepersonal dahil itong si Bato ay kilalang malapit na kaalyado ni Digong, or talagang may mali sa batas na ito? Para po sa karagdagang pangpaliwanag, panoorin po muna natin ang mga sinabi ni Bato. Kayo po ay matagal sa hanay po ng pambansang pulisya at maabot sa punto na naging hepe po kayo ng PNP bago kayo naging senador. At kayo rin po ang nanguna dito po sa panukalang batas, itong reform bill para sa hanay po ng PNP. Para sa kabatiran lang po ng ating mga kababayan. At ano po ba yung mga mahahalagang mga puntos dito? Bakit natin isinulong itong PNP reform bill, Senador? Unang-una, no, MJ, klaruhin natin na yung PNP Reform Bill na yan, nag-uugat yan, nag-originate yan sa PNP, DILG at Napolco. Sila ang nakiusap sa atin, nagawa ng batas yan para ma-solve yung mga legislative gaps na kanilang kinakaharap, na yung kanilang organisasyon na nangangailangan na ganitong provision ng batas para hindi sila mahirapan. So, ginawa natin ay nag-author ako nung panukalang batas na yan na kanilang pinakiusap. At nung binalangkas ng husto at ako ang nag-sponsor bilang chairman dahil sa akin napunta yung nung na-refer yung bill na yan bilang chairman ng Public Order and Dangerous Drugs, ako ang nag-shepherd ng passage ng batas na yan. Hanggang sa umabot tayo na finally, third reading, din nagkaroon kami ng bicameral conference committee with the lower house contingent at talagang inayos namin ng gusto na yung lahat ng gustong mangyari ng executive branch of government ay nandoon lahat. Every step of the way in the deliberation of that bill ay nandoon sila. Sila ay nakiusap, pinagbigyan natin lahat anong gusto nila mangyari. Yun, inilagay natin sa batas na yun. Ako lang yung nagtataka, bakit? Kung ito'y pipirmahan na sana at magiging batas na, ay bigla nilang binito at marami silang rason. So, ako'y nalungkot dahil napaka-importante ng batas na ito. Unang-una, yung napaka-importante dito yung
yung pag-create ng PNP ng mga units na walang kaukulang batas ay sana ay ito na ang pinakasolusyon, ito na ang pinakasagot. Kaya nga sila nakikiusap sa akin na bilisan yung pagpanday ng batas na ito para mawala na yung problema nila na yan. At saka yung pinapantay lang natin rin sa Armed Forces of the Philippines na yung retirement ng mga ng PNP ay magiging 57 na. From 56, gagawin 57. So, yun ang malaki pinagtataka ko. Bakit nila binito? At anyway, I cannot question their actions. Ako lang nasasayangan sa hirap na ginawa namin, no? At sa yung gastos ng government resources, government time, money, and resources para lang maipasa yung batas na yan. So, yun lang, nanghinayang lang tayo. But then again, they have the veto power. It is provided in our Constitution na the President can veto any law, any bill that is passed by the legislature. Siya ang may veto power. Opo. So, yun lang ang aking talaga nagtataka ko bakit gusto nila, sila nangangailangan, nakiusap sa atin na gawan ng batas dahil mas na pwede gumawa ang batas ang Malacanang. It is dito lang naman talaga yan sa Congress, sa Senado at saka sa Lower House ang kagawa ng batas. Nakiusap sa atin na gawin yun para matulungan sila. Ginawa natin lahat. Ewan ko, bakit inayawan nila yung kanilang hinihingi. Sila nang hingi, sila rin umayaw. Opo, Senador, ito po'y bunga rin ng mga kaliwat kanan nyo po na mga pagdinig din na nai-involve po ang pambansang pulisya, kumbaga. Well, I cannot officially, mayroon mas silang sinabi mga rason doon, no? Pero I don't know anong pang-ibang mga rason na mga underlying reasons bakit ganun. We can only speculate kung mayroon mang ganong mga bagay, ang speculation lang tayo. They can deny those speculation anytime dahil nga hindi naman official na sinabi yan na yan ang rason. Opo. Sir, dito po sa statement ng Executive Secretary sa pagveto sa PNP Reform Bill, sinabi rito, and I quote, "The bill enabled changes to police salaries that could cause unfair disparities among officers. The President believes it is essential to maintain fairness and equality in compensation for all members of the PNP." Itong usapin na ito, natalakay po along the way sa pagpanday po nitong mismong panukalang batas. Natalakay yan lahat, MJ, natalakay yan lahat. Kung hindi nga natin gagawin itong batas na ito, napakalaking disparity ang existing ngayon. Yun ang isinahit nila yung tungkol sa mga kadete ng PNPA kung saan sa loob ng batas ng bill na ito ay nakalagay doon na ipapantay lang natin siya sa PMA cadets. Yung kanilang status at sa kanilang pay and allowances ay ipapantay natin sa mga PMA cadets dahil sa ngayon iba ang treatment sa kanila. Hindi sila regular appointment kundi temporary yung appointment nila. Ngayon, unlike sa PMA na ang kadete, pag swear in ng kadete, pag swear in nila ay sila kagad ay yung kanilang status between Master Sergeant at Second Lieutenant. So yan ang ating inaayos. Pero paano na masasabi? Ewan ko lang kung bakit nila nasabi na disparity in pay. Pinapantay nga natin Pinapantay nga natin, hindi magkakaroon ng disparity between the armed forces at saka sa PNP, Philippine National Police. So, pinantay lang natin. Sige lang. Anyway, they can have all the reasons that they want. Yan ang sasabi natin. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Ngayon, dahil sa sama ng loob ni Bato, hindi na daw siya dadalo sa sona ng Pangulo. Sinabi na lang niya na mayroon siyang karamdaman, dahilan niya para hindi siya dumalo. Ano po sa palagay ninyo? Ito ba ay sinadya ng Pangulo? Para ipakita na galit sina Marcos sa mga kaalyado ni Digong.
Or talagang itong panukalang batas ni Bato ay hindi talaga makakabuti sa ating kapulisan at sa ating bansa? Senator, kayo ba'y mag-attend sa SONA? Titingnan ko din, masakit yung tuhod ko eh. Titingnan ko kung maka-attend ako. Hindi po. Are you joking, sir? O seryoso po ni Ana? Medyo seryoso kasi masakit yung tuhod ko. Baka hindi ako makalakad-lakad doon sa loob ng kwan. Titingnan ko lang din ha, titingnan ko. Baka hindi ako maka-attend. Baka hindi. Okay, opo. Sige po. Well, wala naman kayong ina-assign na designated survivor. Sige lang, magtrabaho lang tayo dito. Magtrabaho lang tayo. Okay. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.